Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala ang inyong host si Maya Suseda at kasama ko naman si Pathways of Faith. a special interreligious show where we explore how different religions understand the meaning of life and the path to happiness. Kasama natin ngayon ang mga tinatawan ng limang relihiyon. Let us all welcome. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang unang talakayan. Unang tanong po, para sa inyo, ano po ang kahulugan at pinakayapak na layunin ng buhay? Sa Hinduism, ang buhay ay bahagi ng isang walang hanggang siklo samsara. Layunin ng buhay ay makamit ang moksha, ang paglaya mula sa siklo na kapanganakan at kamatayan at pagkakaisa sa Brahman. Layunin ng buhay ay mamuhay ng ayon sa Tao. Ang natural na daloy ng universo, hindi kailangan kontrolin ng lahat. Kailangan lamang ang wu-wei, non-action, ang hindi pagmilit at pamumuhay ng payapa at balanse. Para sa mga Kristiyano, ang buhay ay isang biyaya mula sa Diyos. Layunin nito ang pag-ibig at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa at makamit ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Ang kahulugan ng buhay ay pagtulong sa iba upang makalaya sa pagdurusa. Sa Confucius, ang halaga ng buhay ay may makatao rin at ang layunin ng mamuhay may kabutihang loob, respeto at kagandahang asal sa lipunan. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Talagang napakarami naming natutunan sa inyong mga sinabi. Kaya naman, bago tayo tutungo sa ikalawang segment, magbabalik ang Pathways of Faith. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty. It's just a thing of beauty. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Maraming salamat sa inyong paghihintay at nagbabalik ang Pathways of Faith. Napakayaman ang mga pananaw ninyo at tama nga ang sinabi ng aking partner na marami kami matutunan mula sa inyo. Ngayon naman, paano nyo naman po bibigyang halaga ang sarili, pamilya, lipunan at kalikasan?
Ang sarili ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang pamilya ang unang simbahan. Mahalaga ang pag-ibig sa kapwa at may responsibilidad tayo sa pag-aalaga sa kalikasan bilang katiwala nito. Yati ano? Pamilya ang pundasyon ng moralidad. Pamamagitan ng filial piety, paggalang ng magulang. O natuto tayong igala ang lipunan. Ang kalikasan ay pinamamahalaan, ngunit dapat sa paraang makatarungan. Ang sarili ay dapat makahanay sa kalikasan. Huwag labanan ang agos ng buhay. Ang pamilya at lipunan ay bahagi ng balanse. Kung may disharmony, mawawala ang daloy ng daon. Ang tunay na sarili ay walang permanenteng anyo. Lahat tayo ay magkakaugnay. Man, bahagi ng banal at mahalaga ang dharma ang tamang gampanin sa pamilya. At lipunan, ang kalikasan ay sagrado, itinuturing naming banal ang mga ilog, bundok at hayop. Muling magbabalik ang Pathways of Faith. Salamat sa iyong paghihintay. Muli, nagbabalik ang Pathways of Faith. Sa huling bahagi ng ating talakayan, paano niyo nararating ang tunay na kaligayahan at kaganapan sa buhay? Ang kaligayahan ay nasa simplicity at pagiging isa sa kalikasan. Kapag hindi ka tumututol sa daloy ng buhay, naranasan mo ang tunay na kapayapaan. Masaya ang taong gumaganap ng kanyang tungkulin ng may dangal. Kapag maayos ang pamilya at lipunan, doon nararamdaman ng kaganapan ng buhay. Kaligayahan ay hindi galing sa material, ito ay nagmula sa mga pag-unawa at pagiging mapagmalasakit sa lahat ng nilalang. Ang tunay na kaligayahan ay nasa ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, sakripisyo at pag-ibig, natatagpuan natin ang layunin at kagalakan sa kabila ng paghihirap. Maraming salamat po sa inyong napakagandang pananaw. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating mga paniniwala, iisa lang ang ating layunin. Isang makabuluhang payapa at masayang buhay para sa lahat. Hanggang sa muli sa Pathways of Faith. Paalam po at pagpalain kayong lahat.